Panginoon. Muli Panginoon, narito kami Panginoon at sana Panginoon sa magiging gawain ngayon sa Sabado Tanungan na magkaroon ng participation ng bawat isa. Bigyan niyo po ng wisdom at knowledge ang bawat isa sa amin na maunawaan namin Panginoon yung mga mensahe na ihahayag ngayon sa panahong ito. Kayo na po Panginoon balang magbasbas sa bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen. Bakit pamilya lang ni Noah ang nakaligtas sa baha? O sige, sagutin ko agad, no? Nag-assert authority siya kasi lahat ng anak niya tumulong sa paggawa ng arka. May magulang di nag-assert ng authority. Yung pamilya niya kalat. Masakit marinig niya ng mga kapatiran dito kasi nagtiwala kayo sa ordinaryong school eh. So, humabol kayo. Mas mahirap pag pumasok sa ordinary school. Dapat mas doble yung higpit nyo. Mas relax sana kung kung home study, magaan na lang. Ngayon, kakaharapin nyo dahil yung anak nyo ay nasa ordinaryong school. Kailangan mayroon kayong regular tawag guidance para hindi kayo makalimot, no? Kung hindi kayo nakakalimot, kailangan nyo rin na upgrade, update, at adjustment. So, kailan pa rin tumawag? Yung hindi lang tatawag, yung pastor na yung anak, no? Na parang, matured bere yan na. Madidelay yan dahil naunahan ng ordinary school Naunahan ng, siyempre, na hijack. So, yung pamilya ni Noah ay sumunod kay Noah. Hindi naman ganun ka-mature yung mga pamilya. Pero ang importante, yung magulang mo ay sumusunod sa Diyos at sila ay sumusunod kay Noah. Of course, parang stepping stone yan bago pa sila maging berean, no? So, yun ang pinakamalaking bagay na tinignan ng Diyos. Meron ding ibang naniniwala, pero hindi nila kontrolado yung pamilya nila. Kaya, matay na lang sila mag-isa. So, sinadya ng Diyos buhayin yung buong pamilya ni Noah kasi dahil sa assert authority. Yan ay hidden revelation. Hidden mystery. Hidden mystery kasi wala naman paliwanag sa Bible tungkol sa assert authority. Pero kung meron kang revelation tungkol sa pamilya assert authority, makikita mo si Noah may assert authority. Kasi sumunod yung anak sa paggawa ng arka. Diba? So, okay. So, yan yung isang sagot. So, marami pa ibang sagot, pero yan yung pinakamalaking sagot. At yan ay spoken word revelation. Spoken word dahil hindi letra po letra nakasulat. Pero yung ebidensya na sa Bible, na tumulong yung buong pamilya niya sa pagtayo ng arka. Hindi nga letra po letra rin nakasulat na tumulong ang pamilya Okay. Nag-preach si Noah. Pero yung pamilya niya, hindi yan na-convert dahil birayan agad. Sumunod yan dahil under pamilya, under utos. Mahalaga ito yung progressive revelation, mga tatay. Malaki responsibility nyo. Huwag nyo gayahin yung agos sa sanlibutan na kusa, bata pa. Edad pa lang ni Iki, malaya na magbarkada, laro dahil bakante. No? Ang inisip nyo lang, hanap buhay. Ang inisip nyo lang, physical. Malaking utang nyo spiritual. Kung medyo mahirap gawin, tiisin nyo yung hirap kasi may utang na Parang part na pagbabayad sa pagkukulang natin dati. Bakit iba ang ugali ni Ham sa magkakapatid? Meron tayong topic, yung kasalanan ni Ham. English nga lang. Pero, hindi. Yan yung halimbawa na anak na kalat. Masakit marinig yan anak na worldly. Pero malalim yan kasi may kasalanan si Ham. Kapatiran dito. Hanapin nyo yung thumbnail niya, no? The sin of Ham, the curse of Canaan. So, type lang yan. Siyempre, bawat tao may choice, di ba? At may blessing nga ang Diyos kahit na hindi bereya ng anak. Kunwari, merong detractor ako na nagturo dati, huwag pilitin ng anak. Wala pa sa puso niya, kaya huwag mo pilitin yan. Hindi, ang biblical na revelation, ang bata, kahit ayaw niya, kailan talaga pilitin yan?
Ngayon, itong paniniwala, hindi ito pinipilit. Ang pinapagawa sa bata, report. At iba pa, yung sumali sa gawain, etc. Iba pa yung paniniwala, hindi yan pinipilit. Kaya meron tayong tinatawag na, sana may picture din kayo, yung Deuteronomy 6:7 na nakikipag-sharing ang magulang sa anak. Admonition tawag dyan. Hiwalay ang admonition sa nurture. Ang nurture, sa pilitan yan. Kailangan mag-report ka, kailangan kumanta ka, kailangan tumugtog ka, kailangan umattend ka, kailangan, So, alam mo, blessing kahit na wala sa puso ng bata, kahit na hindi siya ligtas eh. Dahil sumunod lang siya sa magulang niya, pero bawas yung kasalanan niya, magaan yung parusa niya, o baka halos wala siyang parusa, matino yung buhay niya. No? So, pero hindi lang siya bere, hindi siya ligtas. Pero may blessing yung pagsunod sa magulang. So, ito yung itong halimbawa na to sa nangyari. Pwede pala ang anak hindi naniniwala o hindi siya kasing berean, hindi siya kasing sincero sa Diyos. Pero dahil sumunod, ngayon, ibang topic naman to, yung kasalanan ni Ham at yung sumpa ni Kanaan. May malalim na revelation dyan. So, panoorin nyo na lang. Hindi ko natatalakayin dito. Maliban, may nag-hunger sa puso ninyo dito. Okay? Siguro after effects na yan, nung nangyari before the fall. Yan na yung topic natin, 7 from Adam eh. Kaya ba ang taas ng baha sa panahon ni Noah kasi naubos ni Noah yung mga punong kahoy kapuputol pagbuo ng ark? Okay, yung tanong na yan parang related sa yung mensahe sa eskwelahan, sa gobyerno, wag natin upusin ang punong kahoy. Kwento lang dito sa Antipolo, dati nang binautismuan, painuman galing sa bundok, walang tigil yung labas ng tubig Sabihin, gandang blessing yan, no? Nung di pa painuman ng tawag sa bundok na yan, doon nagpabautismo karamihan ng mga convert sa Kogyo, yung naniwala sa Kogyo. Yung tubig, hindi nawawala. Pag pinutol mo yung bundok, wala nang, ang tawag na watershed, no? Wala nang mag-hold sa tubig. Ngayon, umaasa na lang kayo sa nawasa. Ngayon, siguro yung tubig nyo, umaasa na lang sa nawasa. So, ganito yun. Yung baha, walang kinalaman. Ang baha, walang kinalaman sa Noah. Ay, sa putol ng punong kahoy. Kasi, nung pinutol ng punong kahoy, mawawala yung tubig sa painuman. Tinutok ko yung mabundok, pag pinutol mo yung puno, hindi na siya sisip-sip ng tubig. Ngayon, itong baha, bigay ito ng Diyos. Bakit? Bigay ito ng Diyos dahil parusa to. So, pwede ba ang parusa dahil pinutol mo yung punang kahoy? Mababaw na parusa yan. Pero, binaha tayo dahil walang pumipigil. Merong parte ng Pilipinas ganyan. Yung bumagsak yung baha sa bundok, nilamon ng bayan dahil walang punong kahoy. Partial lang yan, babaw yan. Minsan lang yan. Hindi lahat ng lugar ganyan. Ang baha, kung kasama pa nga yung climate change o dahil sa carbon emission, yung yellow sa North Pole, South Pole ay natutunaw, kaya tumataas ang tubig. Kaya pag may bagyo, baha, storm surge, no? So, ganito yun. Kung tuturing natin parusa, hindi muna itong economic. Sumakay na lang yung economic, no? Parallel na lang, parang kasabayan na lang. Ang pinakamalaking kasalanan, yung paglimot sa Diyos. So, sa panahon ni Noah, yung mga tao nakarinig ng mensahe ni Noah,
masasalot dahil hindi nakinig, hindi naniwala. Bago dumating ang baha, ipinapangaral ni Noe ang ebanghelyo. Ngunit palaging may mga dahilan ang mga tao upang ito'y tanggihan. Nasaan ang sakuna? Wala akong nakikitang kahit ano. Pasensya na, sobrang abala ako sa trabaho, pagkita ng pera, pakikisalamuha sa mga kaibigan, pagpapakasal. Noe, baliw ka na. Hindi mo na binibigyan ng oras ang iyong pamilya. Sa halip, abala ka sa paggawa ng arka. Pagdating ng araw, dumating ang baha at isinara na ang pintuan ng arka. Hindi na abala ang mga tao. Hinarap nila ang parusa. Kapag tinanggihan natin ang kaligtasan ng Diyos at binaliwala ang kanyang mga babala, babagsak tayo sa kapahamakan. Sinabi ng Panginoon, "Datapuwat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." Ngayon, nagpakita muli ang mga araw ni Noe. Handa ka bang pumasok sa arka ng mga huling araw? Yun ay parusa dahil sa kasalanan. At bonus na lang yan, kunwari, mababaw na bonus na lang yan kung yung kalikasan ay nasira, pinarusahan. Pero pwedeng gamitin ng kaawin, kalikasan ng dahilan. Hindi dahil sa moral. Pero sumabay na lang yan. Yung tinatawag nilang kalikasan, scarecrow na lang yan para hindi sila makafocus sa moral. Moral na kasalanan. Yung moral na kasalanan, yung pagiging Nicolaita eh. Siyempre, naglibang na. Para leksyon to sa atin. Alam mo kaya ko yan sinayos na Hukom Ministry? Bagay na bagay dito sa mga pamilya, dapat nagpapaalala na tayo sa isa't isa eh. Kunwari, maraming pamilya nag-i-ignore dito sa panawagan kong gagawin sa pamilya. Ito, existential question. Anyway, ganito na lang. Panoorin niyo yan ha. Yan ang utang natin. Kasi marami na akong nilalagay na videos sa Chronicles, tsaka sa Kronika, tsaka sa Hukom. Pag nakalagay yan sa Hukom, mahalaga yan. Mahalaga yan sa inyo. Isipin nyo, may mahalagang sa Diyos. As, ang pinapanood natin telenovela, ang pinapanood natin mga cartoons sa bata. Yung bata parang nabuhay sa mundo pa panahon, walang panganib, walang darating na baha, walang okay, walang kailangan gawin. Ngayon, nung dumating na yung baha, saka sila humahabol, hindi na sila makahabol. Parang type ng anak natin, malaki na, matigas na yung puso. Gusto mong humabol, mahirap na. Pwede pa humabol, pero kailangan mas matindi ka mamalo. So, yung Tagalog na yan, nasa Hukom Ministry, panoorin nyo. No? So, ngayon, ano yung mensahe niya? Nung nananawagan si Noah, wala silang oras dyan, sabi nila. Abala sila sa sarili nilang ginagawa. Sabi ko nga, hindi bawal magtrabaho, hindi bawal mag-aral. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, yung pinapagawa ng Panginoon. Pinapagawa ba ng Panginoon yung arka? Pinapagawa yung arka sa bawat pamilya. Ano yung arka natin ngayon? Ang arka natin ngayon, yung family training. Mas mahalaga pa sa atin yung panlibutan kaysa family training. Diba? Pag nahulog, kasalanan pa ng hukom. Kailangan, may gumagawa ng kapalpakan. Hindi siya sumusunod sa hukom, nagkakaroon ng palpak. Huwag natin sisihin ang hukom. Sisihin natin yung kaisa natin siya na huwag tayo sumunod sa hukom. Isipin, ayaw mo magtayo ng arka. At wala tong sariling diskarte. Kung nagbigay ang instruction ng Diyos, pwede mo lang patunayan sa Bible. Huwag ka magsarili. Hindi. Ang turo ng ibang ang turo ng laman ko sundin ang sarili kong kalooban. Hindi ako pwede pilitin. Ngayon, tuloy nangyari sa mga bata. Hindi sila pwede pilitin. Lalo na pag spiritual, pwede sila pilitin
pagdating sa school at trabaho. Pero pagdating sa spiritual, hindi sila pwede pilitin. Nagkaroon na sila ng ganong isip. Kasi tayo may ganong isip. Di ba? O tayo naglulukewarm. O yan, isipin nyo, may taning lahat. Kahit ngayong edad ng bata, lumalaki, may taning eh. O. So, parang pagtayo rin ng guyang golden calf eh. Libang. So, isipin nyo, priority nyo ba ang spiritual o priority nyo yung trabaho, aral at libang? Siyempre, pagkatapos ng trabaho, aral, sabi dyan, sabi ng karamihan, mag-unwind tayo. Ang unwind, hindi Panginoon. Ang unwind, lalong kalimutan ng Panginoon. Oh. Karamihan ng young people natin, nag-bar, nag-masyal, kahit nature, ganyan, umiiwas na sa Word of God. Panaka-connection natin sa kanila yung tugtog. So, dapat may umaampon na through tugtog, no? O may nagsabi kasi, pwede ko sila practice, pero hindi ko na sila maampon kasi hindi na ako pumupunta dyan. O, bahala na kayong umampon, okay? Ang tanong ni Ed, yung tanong ni Stayed, yung putol ng punong kahoy. Yan yung mensahe ng school. Yan yung mensahe ng gobyerno. Pero may mas malalim pa dyan. Darating talaga yung salot, darating talaga yung naghahanda na ba? O sa kanayan, bata pa yan. O. Sa kanayan, ay malaki na yan, hindi na yan sumusunod. O. Na kayo pa yung gumagawa ng katwiran para lalo mapahamak ang anak nyo. Dapat makipagtulungan kayo na paano ako makaka-assert, papatrain ako. Kasi mali ang approach ko, nakikiusap ako sa anak ko. O kaya, ang higpit ko sa anak ko, walang kinalaman sa EA. Defensive lang ang higpit ko sa anak ko. Di ba? Hanggang academic lang, hanggang lang. Huwag lang gumawa ng kabulastugan. Pero, wala akong higpit na mag-offensive ang anak ko. Yung pagtayo ng arka, yan ang offensive. Ngayon, yung Tagalog, ang pinapakita doon, yung libang. Yung busy. Kung hindi libang, busy sa trabaho, busy sa abala sa bagay na sa libutan. Wala nang kwenta yan pag dumating ang baha. Merong session. Sabi ng isang tatay, optional. Sabi ko, hindi po pwedeng optional yung utos sa anak. Kung abay lang mga anak, hindi kung gusto lang nila. O yan ang doktrina ng mga detractor eh. Utos na magulang, hindi yan optional. Pag available, gawin mo. Kung di mo ginawa, may parusa. So, yan yung ikapitong kaapu-apuhan ni Adan. At merong mensahe doon. Nanonood ng live natin sa Kogosering Kawakasan sa Facebook, si Branner Benny Mercado. Ang tanong niya sa comment section, sa time po ba natin ngayon, masama na po ba ang maglibang? Hindi inuna yung training. Kasi pag merong taong naglilibang para umiwas sa, nangyari to sa church natin, no? Tingnan mo yung young people, imbis na umattend ng Sunday night, mamamasyal. Yung iba, nagtatrabaho, kailangan mag-make up. Pwede sabihin, basta huwag hindi mo sinadya na magtrabaho doon. Pero yung hindi makaiwas, kailangan may make-up. Pinanood dapat nila yung live o naman. Meron silang make-up dapat. Ganun din ginagawa natin sa pag-aaral, sa kalusugan, sa pagkain, sa trabaho. Meron tayong make-up eh. Pag na-miss natin yung mahalaga. Itong Word of God mahalaga. So, Brother Benny, sabi ko, kung napakinggan mo yung dati kong broadcast, hindi masama maglibang kung kumpleto na ang training. So, kunwari, hindi pa kumpleto, ihabol mo makumpleto. Ihabol natin kumpleto. Yung iba kasi, nagiging hadlang yung libang nila para umabante sa training. No? Ang training hindi yung traditional lang na parang once a week. Ang training araw-araw, meron tayong personal devotional time, binubuksan natin, kinukumpara natin yung EA, yung tinatawag kong emergency abrahanda.
yung anak, tinetrain paano mag-compare. Para paglaki nila, o pag tumagal, nag-enjoy na sila, napapatunayan nila yung tama, mali. Yan. Parang ganito lang eh. Kung meron tayong kamag-anak nasa ICU o mahal sa buhay nasa ICU, kaya ba natin mamasyal? Hindi natin kaya. So, yung ICU, type yan, pag yung pamilya, marami ditong pamilya na nasa ICU yung anak, no? Spiritually, dapat hindi kayo masaya na kain tayo sa labas, o swimming tayo, ganyan. Dapat nag-aalala yung pamilya. Hindi nagbulag-bulagan yung pamilya na walang problema ang anak ko. Gumagawa pa nga katuwiran yung pamilya, ayaw sumunod sa akin ng anak ko eh. Malalaki na kasi anak ko eh. Daming dahilan, di ba? Daming dahilan. So, hindi yan ang tamang dahilan. May sagot ang Diyos bawat, kaya kumonsulta tayo sa hukom. Okay? So, kung willing tayo sumunod sa Diyos, berayan tayo. Kung meron tayong difficulties sa pamilya o sa ibang bagay, magtanong tayo. Huwag natin salingin na hindi ko kailangan ng tulong. Basta ang turo ng ibang pastor, sarili ako kaya magsariling diskarte. Hindi yan berayan, no? Parang Garden of Eden serpent yan. Kayo'y magiging Diyos. Sarili niyong decision, sarili niyong gusto. Yan. Salamat sa tanong. Sana maintindihan ninyo. Yung libang, nangyari sa panahon ni Noah, no? Naging hadlang yung libang eh. Panahon ni Lot, yung doon sa Matthew 22, yung parable of the marriage feast. Wala kaming oras na kakasal ng inyong anak. Basta gusto namin yung namin, yung pinagkakaabalahan namin. Okay. May dalawang kain sa Biblia. Literal kain, spiritual kain. Alin ang makapagliligtas? Kailangan natin yung spiritual na kain. Pag spiritual kumakain ka, hindi ka naman siguro tututog kumain din physical. Ngayon, meron tao kumakain physical, ayaw na kumain spiritual. Actually, ito yung realidad eh. Kahit na hindi ka kumain ng tamang pagkain spiritual, nakakakain ka rin ng spiritual na pagkain sa maling paniniwala o maling akala, sariling diskarte. So, whether you like it or not, yung taong normal, yung taong hindi sira ulo or may sakit, kumakain din yan spiritual. Kaya nga naghahanap ng libangan eh. Yung sports, yung politika, o yung science, yung history. May mga tao na may pinagkakaabalahan sa lupa. Hanap buhay, no? O pasyal sa Disneyland. O mga telenovela. Pagkatapos natin kumain sa physical, yung tao, normal na tao na malusog na tao, yung utak niya naghahanap ng magagawa. 'Di ba? Yan yung kaluluwa. Hindi lang sabi ni Kristo, ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita. Ang tunay na pagkain yung mensahe ng Diyos. Hindi naman bawal ng Diyos na meron ka pang ibang libangan, ibang pinagkaabalahan. Pero hindi siya dapat numero uno. Hindi yan dapat maging hadlang sa dapat ginagawa. Ang ginagawa ngayon, yun ang pinagsasubstitute. Busy ako sa trabaho, busy ako sa pag-aaral. Wala na akong oras dyan, madaya yung sagot eh. Tumatama lang, yung karamihan ng magulang sa inyo kung narecord ang sagot, sa oras lang na yan. Pero sa ibang oras, hindi nyo sabihin may oras kayo eh. Gagamitin nyo yung ibang oras siya sa ibang bagay na. Pero sabihin, wala akong oras. Ang tinutukoy mo, yung oras lang na nirekon ka, yung araw lang na yon, nung linggo lang na yon. Pero pag nagka-oras din, namamamasyal din. Di ba madaya? Maging honest tayo. Mas mahalaga pa yung salita ng Diyos kaysa yung mensahe ng relasyon sa Diyos kaysa panlupa. At hindi binabawal ng Diyos yung kumain ka sa lupa. May taong kumakain ng tama, pero kakain din siya sa physical.
Pero merong taong kumakain sa physical, kumakain pa rin yan spiritual kahit nasabihin walang salita ng Diyos. Yung nga lang kinakain niya basura. Ang kinakain na niya maling akala, mga sariling diskarte. Yung hindi nakakaligtas sa kanya na karunungan. Actually, inuubos lang yung oras niya, kinakain, naging priority ng puso niya yon. Hanggang sa, yun nga, hindi na siya berean eh. Pwedeng kunwari, Kristiyano siya, umaaten lang siya. Nakakahon, hindi berean, yung parang nikuluk lang, hindi, wala siyang relasyon sa Diyos. Ang purpose ng pagkain natin ng tamang salita, magkaroon tayong relasyon sa Diyos na siyang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Hindi natin pinaghahandaan ng afterlife. Ang pinaghahandaan lang natin yung maikling buhay natin dito sa lupa. Yan lang ang pinagkaabalahan natin. Ni isang kusing wala tayong binibigay para wala tayong alala. Parang di tayo naniniwala, may baha, tapos na yung baha. Apoy na yung kasunod. Parang di tayo naniniwala, no? Pero darating yan kasi marami ng senyalis ang Diyos eh. Ano pong ibig sabihin ng Bible nung sinabi nila na si Enoch ay lumakad kasama yung Diyos? Yung pag sinabi ba na lumakad siya nakasama ang Diyos, kasama na ba dun yung pagkamatay niya sa paglakad sa Diyos? Or nagpapatunay yun na hindi siya namatay? Pareho, namatay, hindi namatay. Ang salita ng Bible, hindi siya namatay. Bakit ko sinang-ayon na yung saltang namatay? Kasi pumasok lang siya sa 5th dimension na hindi nakitang namatay. Okay. Pero hindi siya nauna sa langit. Hindi siya nauna sa langit. Mauna si Kristo sa langit. Okay? Parehas silang kay Elisha at Elijah? Hindi pareho. Si Elijah, lumipat lang ng lugar. Siya, pumasok ng ibang dimension. Kung literal na namatay, pwede mong sabihin, hawig kay Elijah na hindi nakita. Parang kay Moses, hindi nakita yung katawan. Pero si Moses talagang sinabing namatay. Siya, hindi nakita. So, pwedeng sabing hindi namatay. May type yan eh. Type yan sa rapture. Type yan sa mga Kristiyano na resurrect o mag-glorified body. Mag-resurrect na glorified body o diretso mag-glorified body. Type si Enoch niyan. Kaya, ikapito mula kay Adam kasi sa 7th church age, may rapture. So, ito na yung huling age ng church. Ha? Ang susunod na age ay tribulation millennium na. So, yung si Enoch na nawala ay type ng mga New Testament saints. Kasi yung Old Testament saints namatay. Yung tribulation saints namatay. So merong saints ngayon na buhay, biglang mawawala. Tanong po ni Mima, paano daw po nakaka-apekto daw po yung Book of Enoch sa pananampalataya ng Jewish and Christian faith? Buksan nyo sa Jude. The Lord cometh with 10,000 of His saints. Pin ba yun? Okay. Verse 3, yung memorize ko, yung content for the faith. Dapat pinaglalaban yung faith. Pagkatapos ng verse 3, kikwento niya yung mga masasamang tao sa panahon ni Enoch. So, paano ka ba mag-walk with God? Just a closer walk with thee. Enoch walk with God. Ang walk with God, yan yung dapat natin ginagawa ngayon. Ano yung dapat natin ginagawa ngayon para katulad ni Enoch ay ma-rapture din? Priority ng buhay nyo yung salita niya. Deuteronomy 6:7, magulang nga dapat pinag-usapan sa anak. O ito, hindi na nakasulat, no? Pero sa hawig to dito. Yan ba yung bukang bibig nyo? Yan ba yung gusto nyo pag-usapan? O ang gusto nyo pag-usapan, mga chika-chika, mga walang kwenta? Diba? Mga ibang bagay. Mga sanlibutan bagay lang ang gusto nyo pag-usapan. Ayaw nyo pag-usapan yung pahayag ng Diyos? Ayaw nyo rin pag-usapan pinapagawa ng Diyos. Kasi 2 Thessalonians 1:8, and flaming fire taking vengeance on them that know not God, so hindi nyo alam yung mensahe niya, and obey not the gospel. So hindi lang know not God. Gusto mo ba sumunod? Inaalam mo ba yung instructions niya? So pag umiiwas kayo, nagkakasala na kayo. Kahit kunwari tumutugtog pa kayo, di ba?
Huwag kayo gumaya sa ibang church na kung ano lang gusto kong paniniwala. Oh, ayaw ko na yan, ito lang gusto ko. Hindi nyo pwede ganunin ng Panginoon. Kung mahal niyo ang Panginoon, sisikapin nyo lahatin yung lahat ng sinasabi niya. Kung mahal nyo siya, kung talagang tanggap nyo siya, huwag nyo tatawaran. Ito lang ayoko na niyan. Diba? Partial revelation. Gusto ko lang yung ginhawa sa laman ko. Ayoko yung makahirap sa laman ko. Okay. So, Enoch walk with God. Sinisikap niya sa buong buhay niya. Mas advanced, mas tutok nga si Enoch kesa kay Noah. Kasi Noah type ng tribulation saints. Yung book of Enoch ba nakakatulong? Kaya ko pinabasa yung Jude 14. Kaya ko pinabasa yung Jude 14. Nasa part ng book of Enoch yung Jude 14. Okay? Maraming kwento sa book of Enoch, masyadong fantastic eh. Mahirap paniwalaan. May UFO, may aliens, may 50-foot giants. Ngayon, hang muna ako doon. Baka spirit realm yun, no? Pero baka Bigfoot ng spirit realms yun. Pero, yung sinabi dyan na the Lord cometh with 10,000 of his saints. Ang tanong kasi, nakakatulong ba yan sa Hudyo? Pag ang Hudyo bere yan, makakatulong. Ibig sabihin, yung mensahe ni Enoch, papunta kay Jesus Christ, papunta sa end time. So meron, nakakatulong, dahil sarado, hindi pa nila makita. Yan ang sagot ko. Inuusig siya ng mga tao. Posible din na time na yun, yung bihan din siya ng mga tao na na ang aral niya ay ang tao gawa-gawa lang din niya. Ito, spoken word to, no, kasi hindi detalyado yung ang panahon ni Noah, nung nagpipreach siya, hindi siya pinaniwalaan. Kasi hindi sila tumulong eh. Dapat may kwarto sila sa arka, di ba? Walang ibang tumulong. Kung may tumulong, namatay na yan. Siguro may kamag-anak siyang tumulong, no? Pero namatay na yan. Yung mga naniwala kay Noah, namatay na. So naubos na, natira na lang yung pamilya niya. Lahat ng naniniwala, naubos na, namatay na. Kaya yung kwarto na pinagawa, eksakto lang sa pamilya niya. Nung sinarado ang pinto, kahit gusto buksan ni Noah, hindi niya mabuksan. Sinara ng Diyos yun. Ibig sabihin, nilak ng Diyos yung pinto. Kaya hindi mabuksan yung pinto. Kahit na gusto niya buksan. Naririnig nila yung iyak ng mga tao sa labas. Habang tumataas na yung tubig, nagmamakaawa yung tao sa labas. Wala na, hindi na makahabol. Kasi sarado yung pinto, kahit gustong buksan ni Noah, hindi niya mabuksan. So, nung hindi pa na umuulan, hindi pa lumalabas yung tubig sa lupa, pinagtatawanan siya. Parang katulad sa hukom natin ngayon. Imbis na patunayan na tama to, patunayan communion tama, o yung yung iba-iba pa, wala, tutuyain lang. Huwag kayong makinig dyan, aral lang ng tao yan. So si Noah, hindi pinaniwalaan. Kasi gusto nila to see is to believe. Tulad natin mga kapatiran, pag may nagkasakit na, may naniniwala sa atin dahil may dumating ng hindi maganda sa anak eh. Pero kailan pa kayo magsumikap kasi yung iba hindi pa naniniwala. Hindi nagagamit yung Mahalti Collection. So kunin na natin leksyon. Karamihan kasi sa atin may tuya sa puso natin. Kung hindi tuya, yung laman natin, mas naniniwala dun sa negative, laban sa hukom. Pero hindi pinapatunayan. Dinadaan lang sa emosyon, no? Dinadaan lang sa mga sirkumstansya. Nung time ba ni Enoch siya lang yung nag-walk with God? Wala bang ibang tao na nag-walk with God? Nag-walk with God. Okay. May nag-walk with God pero hindi katulad niya. So meron tayong standard. 'Di ba? Meron taong foolish virgin, meron taong wise virgin. Yung foolish virgin, merong hindi nagsisi sa pagiging foolish until dumating na yung rapture kaya huli na. So pag-usapan natin to, may Noah, 'di ba? Si Noah type yan ng foolish virgin. Si Enoch type yan ng wise virgin.
Ibig sabihin may standard. May standard ang wise virgin, may standard ang foolish virgin. Ang standard na foolish virgin, hindi sila matured yan. Ang foolish virgin, namimili pa yan ng pakikinggan. May bias pa yung foolish virgin, may lukewarmness pa konti. No? O kaya may pagka-Nicolaita pa. So, when Enoch walked with God, parang sa talata, lalabas yung iba, hindi. I will say hindi in a sense dun sa standard ni Enoch. Iba yung standard ni Enoch sa standard ni Noah. Nag-walk with God din yung mga anak niya eh. Quote kay Jackson. Yung he was perfect in his generation. Sa Contender. Yung kinukumpara niya si Enoch tsaka si Noah. May comment ako doon sa nagnanarit kanina. Sabi niya, Hello. Noah, dapat pamilya muna unahin, wag doon sa arka. May mission si Noah na gumawa ng arka katapos pahihintuin ng tao. Yun yung mission niya. Kung naniwala si Noah na pamilya unahin, hindi niya matapos yung arka. Nandun yan sa sila Tagalog. maliligtas doon? Okay. Hindi ko alam na nabanggit ba yan sa video. Maganda yun Alam mo maganda to, magandang punto to. Gusto ko ipaliwanag to sa inyo Maganda yung pinoint out ni Mr. Bar Magellan. Kung nabanggit yan sa video, hindi ko narinig pero maganda yan kung binanggit yan sa video. Maganda maipaliwanag ko to. Alam nyo ba, yung karamihan na umiiwas doon sa training, hukum, maging berean, yung training, yung mga umiiwas, ang dahilan nila, kailangan unahin nila yung pamilya nila. Yan ang dahilan nila lagi. Ang pinag-usapan ko yung labas sa atin, kahit minsan nandito sa loob natin. Sa loob natin, siguro kukonti na lang lukewarmness yung dahilan. Pero sa labas natin, may nakikita ko, pinapasyal nila yung pamilya sa Disneyland, no? Kung si AI ba daw, Brian. Yan, isa. Tapos minsan nag-comment ako sa kanya, sabi ko, train mo siya ganyan. Ang alam kong training na abot niya, di kakanta sa church, makinig sa church, yun lang. Tapos, pero yung training kasi na, siyempre, agree ako sa kanya. Pero yung training na gusto ko ihabol sa kanya, bakit yung enjoyment ng bata, yung mga laruan, yung mga Disneyland, yung mga nasa ibang bansa sila, namamasyal. Ngayon, sa ibang tao, narinig ko na uunahin ko yung pamilya ko, ba't ko unahin yan? Siguro unconsciously sa buong mundo, yung mga family people. Pero hindi sila mature yan. Whether Christian o hindi Christian. Ay, sinabi rin ng kapatid ko sa akin, kailangan ko wala akong oras dyan, kailangan ko magtrabaho para sa pamilya ko. Sinabi rin ng kapatid ko ng ganyan. Di ba? So, ito yung sagot ko. Ang tunay na inuna ang pamilya, sumunod ka sa Diyos. Kasi, yung pagtayo ng arka, nag-assert si Noah. So, labas tayo kay Noah. Meron din ng mga family man na ibang tao na hindi naniniwala kay Noah. Pero inuuna nila yung pamilya. Sa akala nila, yan ang tamang yan yung tamang pagkandili sa pamilya. Ini-ignore nila yung panawagan ng Diyos o nila ituturing na sa Diyos kasi tingin nila sira ulo. Tapos kung ano yung akala nila na nakakabuti sa kanilang pamilya, type na natin sa kapatiran, yung school ang may higpitan, trabaho lang higpitan, di ba? O gawaing bahay lang higpitan. Pero yung spiritual, hindi na higpitan, no? Hindi na, yan yung nangyari sa sanlibutan. Sa sanlibutan, maraming nagmamahal ng pamilya. Pero ano yung alam nilang the best sa kanyang pamilya? Bukod sa pag-aaral, siyempre, iliwaliw na. Pero ang tunay na talagang nagmahal sa pamilya, yung sumunod ka sa Diyos, paano mo i-train ang iyong pamilya? Kasi, pag na-assert mong iyong pamilya, hindi yung panglupa lang, eternal. Your days will be long. Meron kang eternal life. So, mali yung, kung nasabi sa video, maganda, sana marinig yan. Yung nagnanarrate sa Tagalog, kung nabanggit, inuuna na raw nila yung pamilya nila. Mali. Kasi kahit yung pamilya natin, pwede maging Diyos-Diyosan.
Kahit asawa natin pwede maging Diyos-Diyosan. Sabi ko nga kahapon ba yan? Oo. Yung tunay, tinatanggap mo ba si Jesus Christ bilang pangunahing asawa mo sa buhay? No? Siyang una mong susundin. At yung asawa mo, susundin mo ayon kay Jesus Christ. Di ba? Yung hindi sasalungat. Magtutulungan kayo, mag-aakayan kayo, mag-ministry kayo. Yan ang magandang wedding vow. Hindi, siyempre, yung ordinaryong wedding vow, kahit kinakasal sa simbahan, sa isip ng mga tao, dahil kapos ang unawa, asawa niya ay mahalaga. Yan lang. Ang priority, hindi nila napansin, dapat ang priority ang Panginoon. Then, kasama na yung pamilya. Sunod na yung pamilya, ang asawa, anak. Siyempre, kung susunod ka sa Panginoon, hindi mo pababayaan yung asawa at anak mo na walang makain. Kasi, baka sabihin ng iba, kung inuna ang Panginoon, hindi na siya magpapakain sa pamilya. Mali yun. Walang ganon. Hindi tunay na sumusunod sa Diyos yung ayaw niyang mag-provide sa pamilya, Diyos daw inuuna niya. Di ba? Ang inuna ng Diyos, susundin mo rin yung utos ng Diyos na mag-provide sa pamilya. Pero hindi mawawala yung spiritual training. Yan yung pagtayo ng arka. Spoken word to hindi to yung written word for word. Tumulong ang pamilya. Baka may kamag-anak pa nga tumulong Sa turo ni Bar Jackson tas namatay na lang. No? Merong picture si Noah na tungkol sa in the beginning. Salamat sa comment na yan. Pakita nga ulit yung quote ni Bar Jackson. Gusto ko makita nyo. Sana masanay rin kayo magbasa doon. Yung in the beginning naman, may picture doon na nagtatayo, kahit drawing lang ng kamay. Yung in the beginning, may drawing doon na nagtatayo ng ark. From the beginning to the end, may turo si Jackson na may kamag-anak na tumulong kaso namatay na. Doon sa in the beginning, may drawing siya na nagtatayo sila ng arka. So hanapin niyo yung picture na yun ni Jackson. Parang may message ka din dati na sinabi mo na may mga tumulong kaso dahil sa sobrang tagal nung paggawa ng arka, mga nawalan na din sila ng parang at saka nawalan ng gana yung ibang sumunod. Yung nawalan ng gana, maaaring tinuro ni Jackson, pero hindi ko maalala na tinuro ko yun. Pero okay lang. Babasahin ko lang to And he found grace in the eyes of the Lord, that about him being perfect. What about him being perfect? There is a key here also. He was perfect in his generation. Dictionary lists other definition of the word perfect, but the one that fits Noah is the one that says lacking nothing essential. Because of these words, Noah walked with God. Meron ba tayong verse of Noah walked with God? Siguro meron. Enoch walked with God din, meron. Though Noah's life might not have been what our modern day version of perfect man might be. When you consider that the whole society was taken up with his day and hour, the very desire to walk with God. Masyadong mahaba ang paliwanag. Teka, ang hinahanap ko yung kinukumpara siya kay Enoch The version of perfect man might be society taken up. Ano pala na ako When he proclaimed that Noah was just and perfect in spirit, you just have to realize that there was something about this spirit makeup that... Okay. So, hanapin nyo na lang sa book na to. Ano to? In the beginning ba to? Na si Enoch ay iba yung perfect ni Enoch kay Noah. Sabi na Jackson, may tinotolerate si Noah na hindi tinotolerate ni Enoch. So, iba yung standard ni Noah, iba yung standard ni Enoch. Pwede ko sabihin na lasenggo si Noah. Biblical naman, naging lasenggo siya Pero, kung naglasing siya late after the flood, posibleng meron din siyang barkada na nakipag-inuman before the flood. Okay? He was not a pure seed of Son of God. There was something in him that reached out to God. Is the generation Noah. Noah, there was a just man. Okay, gusto pakita ni Jackson na hindi pure seed si Noah. Si Gan, turo niya pure seed si Noah Pero, ito agree ako kay Jackson na may hindi pantay ang perfect ni Noah at perfect ni Enoch. Ang perfect ni Enoch, mas taas ang standard.
kung itatype natin sa panahon natin ngayon, may standard tayo. May standard din yung ibang tao. Ililigtas ng Diyos yung sa tingin niya ay umabot sa standard ng pagkabereyan sa abot nila, sa pinahintulutan ng Diyos na maabot nila. Sa buong mundo to Pero, dito tayo sa maiiwan. Kasi type C Noah ng maiiwan na tribulation saint Yung maiiwan, may standard din ng holiness yan. Pero yung standard nila may pagkanikulok. Kaya nga sabi ko si Bad O'Brien, okay pa sa kanya yung laruan, may laruan ng bata. Okay pa sa kanya na nagdi-Disneyland yung bata, no? Nanonood ng mga Marvel comics na mga superheroes. Kahit magsuot pa ng Superman. Si Bargery Parilo galing sa ibang bansa, yung church na dinaluhan niya, pinagsuot yung mga bata ng mga superhero costume. Tapos, may kanta pa nga yatang Christian song na Superman, mga ganyan-ganyan. So, yan ang sinasabi ko, may standard. Sa lahat ng mga berean na may ligtas, makakasama sa rapture, hindi tayo pantay-pantay. Pero kikilanan ng Diyos, parang yung magnanakaw sa cross, kikilanan ng Diyos kung yung Diyos, alam ng Diyos kung yung sinseridad niya umabot sa pagkaberean na yan. Katulad ng sinseridad natin. Pero iba pa yung maiiwan. Yung foolish virgin na late sa tribulation na magiging wise, may standard sila na hindi na hinahanapan ng Diyos na makaabante, ayaw lang nila umabante. So meron Trinitarian, sarado sa oneness. Merong oneness, sarado sa biblical oneness. Godhead lang yan, no? Paano tayong communion? Ang dami pang topic. Alam ng Diyos yan kung sa puso nila, dapat na nilang makaabante dito, hindi sila umabante dito. Tayo may standard tayo, yung communion, yung hukom, yung pamilya, yung ganyan. So, karapat-dapat na ba yung iba na maintindihan to, nagsasarado lang? Alam ng Diyos yan. Kaya tribulation, foolish virgin sila, tribulation saint sila. O dito sa loob ng church natin, meron ba sa church natin medyo agam-agam? O pwede pa kayo, pwede pa kayo magsisi sa tribulation. Kung gusto nyo pumasok sa tribulation. Pero kailangan nyo pa rin baon kahit konti. Kasi pagdating ng tribulation, alam nyo dapat na naiwan na kayo sa rapture, hahabol kayo. Okay? So, kung si Noah, tribulation saint, may arka. Meron din tayong arka. At least may standard kayo para makahabol kayo sa tribulation. Pero may standard naman yung para kay Enoch, para kasama kayo sa rapture. Tinatype ko lang, lampas na kayo doon sa assert sa panina. Si Enoch, naturuan niya yung mga pamilya, kaya nga apo niya si Noah Apo rin niya si Methuselah. Yan yung tanda kung namatayan, tapos na yung oras Si Sister Alice doon sa Kogyo Seri Kawakasan sa comment section. Meron akong church na dinadaluhan, pero pag may i-share ka, kinontra ng pastor, tama ba hindi na ako magsimba? Ang turo ko sa lahat ng kapatid, kasama na si Alice, umikot kayo sa lahat ng churches. Mag-take note kayo, kunin nyo yung ebidensya niya. Then kung kaya nyo mag-share kayo. Hindi naman bawal sa labas ng church mag-share Kung may nakaibigan kayo sa church, o sasabihin lang to, ano to espiya to, o kaya kalaban to o na nangunguha sa aquarium ng iba. Ginagawa rin ng nila sa lahat, sa isa't isa yan Biblically, hindi masama mag-share kahit proselyte pa Basta huwag mo dalhin sa pagka-Nicolaita. Yung nag-proselyte sa atin, hindi bawal kung sasabihin niya mali. Pero bilang dapat berean ang tinuturo. O sige, tanungin mo si Bar F. Hindi yung umiwas ka na kay Bar F, mali yan. Ang dapat, pwede mo sabihin mali yan, labasan tayo ebidensya. Yan ang tama. So hindi bawal mag-share sa miyembro ng iba. Gumagaw na lang sila ng protocol, bawal share ng miyembro ng iba. Pero paglabas ng church, kaibiganin mo, sharean mo. So ganito, Sister Alice, kailangan lumago ka. Kailangan kaya shortcut ko yung EA kailangan ikumpara mo yung turo ng iba sa turo natin. At maraming topic. Meron tayong apostolic doctrine. Sundan mo yung mga topic na yan.
Marami pa tayong audio, video. Sundan mo, yan ang ikumpara mo. O, kung nakita mo, mas malinaw to, i-share mo, ipatupad mo sa pamilya mo. O, hindi ka lang nakakulong sa isang church. Kasi pag isang church lang dinadaluhan mo, parang traditional, ano ka lang, yung parang, kunwari may anak nagsabi, Katoliko na ako, nay, maraming pero sa sariling paniniwala ako, ganyan. Hindi yan kung namili ka lang eh. Kailangan magpaturo ka dito bilang hukom na. Hindi ako para lang may madaluhan lang. Kundi umiikot talaga ako. So pwede ka dumalo, umikot ka. Magkumpara ka. Kung di ka nagkukumpara, yung pagdalo mo patay. Yung pagdalo mo traditional, ang pagdalo mo ritual. Ang pagdalo mo ay ano lang hindi bere yan. Of course, sabihin, hindi pa ako matured beren. O, hindi ka pa nga matured, kaya nga, dapat magpa-train ka. Hanap ka ng contact dito, mag-alalay sa'yo, ano yung susunod na gagawin? Gagamitin mo yung Facebook, kasi Facebook lang tayo may ugnayan. Pwede ka magtipon ng pabasa na tao. Pwede ka, pansamantala, ikaw muna magturo sa mga tao. Magtipon ka ng mga tao sa pamilya. Yung sarili mong pamilya, dapat napapabasa mo na yan. Yung sarili mo lang pamilya, isang church na yan eh. Mali yung, kung anong saan nyo gusto, sige, maglibang kayo. Gamitin mo yung pagiging magulang mo. Ganito pala yung mensahe, kailangan pala, ang pamilya ko natuturuan ko, natetrain ko. Kahit malalaki na sila. Kahit may asawa na sila, utang ko na hindi ko na-complete ang training ko. Kasi dati nagsarado ko, kinalaban ko yung nagtuturo ng training sa pamilya. So ngayon, bumawi ka, humabol ka. Tuloy ang adalo mo, pero tuloy ang training mo sa pamilya mo. Kaya nga makaipon ka. Dati nga may church dyan eh. Palakasin mo ulit. Mar Alan, sige. Tanong ko lang po, di ba may Bible verse na sinasabi na subukin mo lahat ng mga bagay. Tama, sa First Thessalonians yan. 1 Thessalonians 5:21. Kailangan pa ba maging beren para gawin yun? Or bago siya gawin? Yun na mismo yung diba, pagkaberian. Kasi di ba sabi lahat ng bagay eh. So pwede mo subukan lahat. Tama. Yun na yung talata na kailangan natin maging berean. Yan ang tunay na pagsisisi. Pero ang sabi kasi parang ang misinterpret ata ng iba na subukan lahat ng bagay. Kunyari, yung mga bagay na sabi na natin makamundo, worldly. So hindi ba natin kailangan subukin yun para malaman na mas makakasama siya o hindi? Ginagawa na yan sa sanlibutan. Actually, dito sa science, politika, sa ekonomiya, o kahit sa mga appliances, o kaya nasusubukan yan eh. Ano yung mas mabilis, karetela o jeep? O lakad? Kaya mo mapatunayan agad yan. O ano yung mabuti, amoxicillin o yung ganito? Kunwari, ako umasa sa amoxicillin, lalong lumobo ang paa. Nung sinunod ko yung payo ng doktor, so kahit hindi ko lampas yung unawa ng doktor, nagpakumbaba muna ako. No? Sumunod sa doktor, mamahalin, ubus agad ang 7,000. Isang linggo. 2 linggo lang yung contribution. Tanong, Bar Francis. Ligtas pa ako. Butan, ginagawa na yan. Totoo ba tong titulo sa bahay o binubudol lang ako? Di ba? So, totoo ba tong OFW, itong na registered ba tong recruiter o lang to, ibebenta lo sa ibang bansa. So, yung pagkaberian, gumagana na yan sa sanlibutan. Yan ang tanong mo eh. Gagawin din ba yun sa sanlibutan? Ginagawa na nila. Kasi pang-improve ng buhay, pang-improve ng yung pagkakanbas, mas mura, mas effective, mas So, spiritual mas higit pa. Kasi ang problem sa atin, ginagawa natin sa sanlibutan na yan, pero hindi natin ginagawa sa spiritual yan. Sa spiritual natin nakakalimutan niya yan. Pero mas mahalaga spiritual. Kasi yan ang eternal natin eh. Yan din yung nagbibigay sa atin ng buhay, yung Diyos. Hininga, tubig, tuntungan. Yung pangangailangan natin araw-araw, trabaho, pamilya, kalusugan. Diyos ang nagbibigay, pero siya pa yung pinaka-itsapwera natin sa pagkaberehan. Mas masipag tayo sa pagkaberehan, yung sa batas, sa korte, sa siyentipiko, sa discovery, sa negosyo, kung ano pa. Sinabi sa Romans 5:13, for until the law, sin was
in the world, but sin not counted against anyone when there is no law. So, bakit yung Diyos nagpadala siya ng flood? Wala pa naman siya law nung time ng kay Noah. Ang message of the hour, yan ang law. Kahit sa panahon natin, kung ano yung message of the hour, yan yung law of God. Kung ano yung pinarinig sa iyo ng Diyos, kung kaya mong makinig, sinadya mo lang ayaw dahil sa nikulok mo, kasalanan na yan. Ibig sabihin, pag hindi, wala pang nagme-mensahe dyan, hindi kasi singilin dyan. So, sa panahon ni Noah, meron bang mensahe? Meron. Yung Hebrews 11, nag-preach si Noah. Although Jude ang pinakadetalyado yung nakita ni Enoch yung kasamaan, no? Pero dito kay Noah, nag-preach siya. Nakasulat yan sa Hebrews 11. So, hindi nila pwede sabihin, hindi nila alam. Na-warningan na sila ng Diyos. Ang problema, Nicoluk. Brother Francis 7, Hebrews 11:7. By faith, Noah being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by that which is condemned the world, and became the heir of the righteousness, which is by faith. Saan ang preaching? He preached righteousness. Baka ibang talata yun. Search nyo na sa Google. Wala ba yung Noah preached righteousness? Warned lang yun sabi mo eh. Parang lumalabas sa verse, siya lang yung winarningan. Nag-preach pa siya. Baka Hebrews 12. Sir Francis, sa pike ba, testimony ang ginamit na salita imbis na preach? He had this testimony that he pleased 2 God. Peter chapter 2 verse 5. Okay. Kaya nga kailangan i-google, no? Hindi ko memoryado lahat. Akala ko nasa Hebrews 11. 2 Peter 2:5. Ang Genesis 7, meron bang nakalagay dyan? Nag-preach siya. Check nyo na lang, no? Pero itong 2 Peter 2:5, ito yata. Ito nga yung preacher of righteousness. Yung testimony, tama yan. Akong nagkamali. Akala ko, tama, nasa Hebrews 11. Kasi he had a testimony. Pero same din yan, same. Kaya ang testimony report, mensahe rin yan eh. Gusto ko lang comment kulang yung testimony, ang nakasanayan sa end time na testimony, buhay-buhay, yung pinagpala ako, pinagaling ako. Kaya yung nakawa ng ibang end time, binawal na yung testimony report na mensahe. Kasi sa ibang end time, ang testimony nila, ang kababaihan lalo na, buhay-buhay. Pinagpala ako, pinagaling ako, inayos yung problema namin. Pero bawal na yung kasi nagpipreach na raw yung babae. Ang original meaning ng testimony ay mensahe. Hindi bawal magmensa na kasama sa mensahe mo, pinagaling ka. Pero bakit dyan lang? Ang akala mo tuloy testimony, buhay-buhay. Hindi. Ang original na testimony, mensahe. Okay? Kailan daw po darating yung Antikristo? Yung Antikristo, Sister Dayan, 1 John chapter 4. Nasa sanlibutan na raw ang Antikristo. Tanungin kita, Sister Dayan, ano ang Antikristo? Sino ang Antikristo? Kahit hindi mo narinig yung mensahe ko, tinuro ko na yan dati. Ngayon, sino ang Antikristo nakaharap? Sanlibutan. Yung unang-una, bago yung iba. Of course, marami. Pero, yung unang-unang Antikristo nakaharap natin. Natinuro ko dati, no? Pero kung discern mo, Yung mga baka idolatry, ganun. idolatry. Sige. Ibang tao, gusto ko sumagot lang yung iba. Sino yung unang-unang tinutukoy kong Antikristo dun sa, matagal ko na rin tinuro yan. Bago yung ibang tao. Tao tinutukoy ko. Sino yung unang-unang taong Nicolaita lukewarm na kalaban mo nyo, unang-unang kalaban nyo? Sarili natin. Amen! Tinuro ko na yan. Bago mo sabihin yung papasaro mo, bago sabihin yung ibang churches, ibang pastor, ibang ganyan, o kapatiran, sarili natin. Kasi yung laman natin pumapalag. Di ba? May kahinaan tayo sa laman. So, kung naintindihan nyo na minamanipula ng diablo yung laman natin,
Hindi tayo padadala, hindi tayo padadaya. Nadadaya tayo na laman natin. Kunwari, nasaktan tayo. Nagiging dahilan na para hindi na tayo magpatuloy. Para tumigil na tayo sa pagkaberian, tumigil na tayo sa PTA, etc. etc. May nahulog sa ganyan. Sana may magpakita sa kanya. Sana may mag-ampon doon, magbisita, no? Marami nang laylo dahil sa tampo or what. Ngayon, dito tayo sa yung Nicolaita matindi kasi akala mo paglilingkod sa Diyos may magsarado, wag mag-compare. Meron din na-recruit sa ganyan. So ang Antikristo sa laman natin, unan nyo kailangan magapi. Pag nagapi, then sa kanyo akayin yung iba. Yung papa, hindi nyo na maakayan. Si Kristo na ang papatay doon. Okay? Pares-pares lang po ba ang pinapasok sa arko, hindi po taglilima? Then nabasa ko meron pang hindi lang dalawa, minsan may 5, may 7, okay? Gagamitin pa nga ng Muslim yan o iba na para tuyain ang Bible na hindi totoo. Pero it doesn't matter kasi parang Gospels, kahit na iba ng konti yung detalye, basta nangyari yan, no? Yan ang totoo na hindi doktor kasi kahit kung ano yung abot nila, yan lang kinopya nila. Pero dun sa may narinig akong 5, may narinig akong 7. May nabasa ko yung pares-pares. Siguro may hayop na mas marami, may hayop na mas konti. Okay? So, yan ang sagot ko, no? Yan ang dapat protocol pag nasa ibang bahay. Kailangan may ka-sharing. Pag walang sharing, pwedeng wordly. So, mga magulang, kunwari, okay lang sa anak ninyo na pumunta kung saan-saan. Pag hindi sila busog sa sharing, o sa EA, ganyan, wordly ang kakainin yan. Dapat mga magulang dapat matakot kayo pag wordly ang pag di pa kaya ng anak natin na mag-share sa mga wordly kasi ang anak natin na masya-sharean, ang anak natin na mako-convert. So paalala yan sa mga magulang, wag kayo relax na standard na sanlibutan, okay lang yan. So Sister Yed, Sister Remy, dapat mahigpit ka sa singil ng oras. Okay? Kaya nga mahalaga meron din tayo regular reckoning. Okay, salamat sa tanong. Anong purpose ng Diyos kung bakit si Enoch hindi naghahanas ng kamatayan? Yan ay mensahe para sa atin na merong standard ng Diyos na sundan. Habulin natin ang standard ng Diyos. Okay? Ang standard na gusto makita ng Diyos yung puso natin. Meron ba tayong insinceridad? Kaya nga may comparison between Noah and Enoch eh. Merong konting relaxation si Noah eh. May konting lukewarmness si Noah. Kumpara kay Enoch. Ang gusto ng Diyos, kino-compare niya to para ipakita sa atin na wag tayo makontento. So maaaring may bagay na kontento na si Noah dun sa kumpara kay Enoch. Kay Enoch, sabi nga Noah would tolerate certain things that Enoch will not tolerate. So, not exactly ganyan yung sinabi, no? Pero, kinukumpara niya na si Noah, hindi kasing higpit ni Enoch. Pero yung higpit ni Noah, nakapagtayo na ng arka, no? Pero, siguro yung pakikisama sa ibang tao, yan ang kwento ni Jackson. Maaaring meron siyang tinolerate sa ibang tao. Si Enoch hindi matolerate. Sister Mirna, huwag ka makontento, malusog si EK. No? Okay na. Tapos kung pinaparepeat basa mo, gusto niya maikli lang, kontento ka na. Huwag ka makontento. Every day, 1 minute dagdagan mo. Huwag mo laktawin yan. Kasi parang pagkain yan eh. Hinahabol mo nga siya para isubo eh, di ba? Kung alam mo lang, simpleng assert, hindi ka na maghihirap. Ganito rin, habulin mo everyday yung 1 minute na dadagdagan. Huwag ka parang inisip mo, binabawasan mo yung pagkain niya eh. O sige, kahit yung mga bata, may baby ka pa dyan inalagan, bawasan mo ng isang gatas. Di ba, hindi mo matanggap kasi baka magkasakit. O, sana ganyan ang isip natin sa spiritual. Ano po yung nangyari kay Enoch matapos niya pong tumakad kasama ang Diyos? Ayun, di ba sobrang sama ng sanlibutan yan? Kinuha siya ng Diyos bilang patotoo.
Siyempre, sa Book of Enoch, masyadong detalyado eh. Parang so fantastic na hindi mo papaniwalaan iba. Parang alien abduction yun na kasama pa niya yung aliens, ganyan. Siyempre, sa version natin, kasama niya yung Diyos. Parang katulad natin, ang Kristiyano na namatay, ang katawan niya nasa lupa, ang kaluluwa, spirito niya ay nananaginip sa langit. So, maaring ka-fellowship ni Enoch, mga anghel, ang Diyos, in the spirit, hindi pa in the body. Kasi I believe si Enoch, kasama yun sa resurrect na Old Testament saints. Pa si Moses, Elijah, na vision nila sa transfiguration, yan ay resurrection vision. Vision ng resurrection yan, ewan kung may papaliwanag ng ganyan. Meron topic, Moses and Elijah, kaso nasa cassette tapes. Kung merong audio niyan, may shortcut, no? Hanapin nyo. Ang topic na to tungkol yan sa yung si Elijah. Si Elijah ba umakit sa langit o lumipat lang ng lugar? Yan. Okay, ang dagdag ko lang sasabihin, yung Enoch walk with God, hindi yung literal walk may kanta just a closer walk with Thee. Ang ibig sabihin ng walk, sinusubaybayan mo yung mensahe, hinahabol mo ang mensahe. So if you walk with God, inaabangan mo, bilang beren, araw-araw kumakain ka. Na-surpass yung intriga ng puso mo sa mga telenovela, sa mga pelikula, sa mga ibang libangan, na-surpass sa puso mo yung mensahe ng Diyos. Kasi ang pahayag ng Diyos napakarami. Ngayon, it almost takes a lifetime para makuha yun. Ngayon, so kung kaya natin mag-budget ng oras, priority natin sa Diyos, saka yung ibang bagay. So if you walk with God, kasama na yung instruction niya, ay, kailangan pala may pabasa, ay, kailangan pala mag-share ako sa pamilya ko, kailangan pala meron kaming Bible study, kailangan pala meron kaming communion pa, araw ng ganyan. Kailangan pala i-train ko na sila mag-dikuning, ganyan. Kailangan pala magtanong bulong, kailangan pala mag-ganyan. Ina-adapt mo kasi sa bahay natin, pag may makabagong appliance, gusto natin ma-adapt Gusto natin mabili. Makabagong kotse, makabagong technique. Ganito pala yung pagluto, ganyan. Ganito pala yung gasto, mas buting electric. Gusto natin sa material na buhay natin, literal na buhay natin, ganun din dapat ang puso natin sa salita ng Diyos, yan ang walk with God. Baka akala niyong walk, traditional na robot ritual lang, linggo-linggo kumakanta, nagtestimony sa buhay-buhay, nagtatights, tas mabait lang sa tao, yan lang. Ang walk with God, ikaw magiging matured berean. At yung pamilya mo, hatakin mo maging matured berean. Hanggang kapatiran. Naalala ko lang, kasi nasira na yung 51, 52, 53 tape mo. Yung Elijah Tanggi, naalala ko lang, kasi hindi na napakinggan ulit yan Patusog yan sa talagang dating na two prophets pa, Elijah pa, di ba? Moses and Elijah pamagat ng tape up. Part 1 to 4 yan. Hindi, meron kami nanggit, Elijah Tanggi. Meron. Yung parang ayaw, Elijah Tanggi ang nakalagay doon. Naalala ko lang. Maliban mapaalala nyo sa akin ng topic, hindi ko maalala yung Tanggi. Elijah Tanggi. So pamagat ng tape, Elijah Tanggi. Tanungin mo si George, tanungin mo sino ba iba nakikinig? Bar Magellan, sino pa? Barlito? Si Barlito yung unang nagre-record Saka tayo nag-record ng kay George. So, tanungin mo na lang. Ngayon, itong Moses Elijah, dahil sumuko na ako sa mga relax na hindi na inaaskaso yung cassette tape, no? Kailangan paikutin ng ballpen yan. Tapos kailangan may nag-record yan sa digital. Iba, English hindi pa tapos. Gusto ko manumbat kay kay JP David dito. Wala si JP David dito. Sila yung una kong hiniling Ay, sila yung huli kong hiniling. Marami na akong nagpatulong, no? So yung English hindi pa tapos. Hindi na tinapos kasi walang reckoning. Tapos itong Tagalog, hindi na magagalaw. Yung English hindi ganun kalyami, hindi pa matapos. Tapos yung Tagalog
Mas marami yan. Hindi yan DWAD. Ang English yung DWAD. Yung tinutukoy ni Brother Jerry, Tagalog yan. Sunday evening gabi, Sunday evening yan, Sunday evening. Oo, pero cassette tape yan eh. So wala nang gumagalaw dyan. Wala pa kasing pera yung opisinalite kasi nag-delay pa eh. Ayaw regular tawag. So, wala muna tayong pera, wala pang highline sa Tagalog. Pag walang pera, walang gagawa. Kung may gagawa, titigil din. Kailangan may pera. So, kailangan may highline. Hindi ko inobliga sa inyo. Kasi, naintindihan ko mahina pa yung laman nyo. Kaya ang kailangan ko lang tulong yung may mag-contribute ng pera pang hiring. So, balik tayo. At kailangan regular tawag. Pag walang tawag, gulo rin. Di ba? So, itong Tagalog, tanungin mo na lang si George, si Lito, o si Bermadre, kung sino man nakikinig ng cassette tape dati. Pangalawa, yung Moses and Elijah, sumuko na ako na ma-digital yan. Kung mahanap nyo pa, no? Gumawa ako ng naalala ko na sa files ng serye. Tagalog yata yan. Ewan ko sa English, no? Check nila English. Moses and Elijah. So, check mo na lang, Jerry, sa serye series, kung nasa files yan. Alam ko may ginawa akong sa abot na maalala ko doon sa part 1 to 4. Baka si Barlito yung ka-sharing ko dyan eh. O sige, para lang yan dyan, ha? Singit lang yan. Po sa 7 parabola, sino po yung naghagis doon ng binhi? Si Jesus Christ. Ay, kung kaya nyo hanapan sa contender, may picture din yan. Si God meron din sa parables of Foolish Virgin yata. 7 parables of Matthew 13. Si Barbanam natalakay ba yan? Ang naghagis ng binhi si Jesus Christ. Yan yung type. The Son of Man. O sino pa yung ibang magsasaboy ng binhi? Yung fivefold ministry. Yung mga lahat ng ministro ng Diyos. Saboy ng kahit Old Testament, nagsasaboy na rin ng binhi hanggang New Testament. So lahat ng mga ngaral nagsasaboy ng binhi. Dapat pag tumulong kayo saboy ng binhi, bibigyan kayo ng Diyos na special blessing at special protection at anointing. Not necessarily kasing yaman ng mga maluho, no? Basta yung pangangailangan nyo hindi magkukulang. Pero dahil mahal kayo ng Diyos, hindi kayo bibigyan ng sobrang luho. Katulad yung mga prosperity gospel na preachers, no? Kasi sumusobra yung parang naging Diyos-Diyosan na nila yung luho nila eh. Pero gagamitin nila yung pangalan ni Kristo, no? Pangalan ng Diyos. So, ang pagsasaboy ng binhi, kailangan progressive ka. Kasi pag hindi ka progressive, sure si Jackson dyan, no? Pero yung original content na medyo, so, si Gan meron din. Sana yung iba mag-search din kay Gan. Ang title ng kay Gan, The 10 Virgins ba? Pero dun sa Toll of ng 10 Virgins, meron siyang Parable of Matthew 13. Maliit lang picture ni Gan doon. Pero yung kay Jackson, medyo malaki-laki. So, sana makita niya. Meron din po bang pagsasariling diskarte si Noah sa training sa kanyang pamilya? Kasi, di ba po kay Ham nagkaroon po siya ng problema? Yun ang message ko sa video. Kung napakinggan mo, tumutulong ka pa sa broadcast noon, di ba? Yung Sin of Ham. O hindi na? Tumutulong ka ba noon? Wala pa yata si Remy noon eh. Ang alam ko, tumutulong si Ante. Tumutulong ka pa ba noon? Sa Sin of Ham? Hindi mo alam broadcast na Sin of Ham? Okay, hanapin mo na yung ako po gumawa ng mga picture ng dati. Ikaw yung gumawa ng picture, oh. So, pakinggan mo yung ulit, baka nalimutan mo. Ang mensahe nun, talagang may pagkukulang si Noah. Talagang may pagkukulang si Noah. Maraming type yun, hindi ko maisa-isa ngayon. Laliban tanungin mo. Pero, dun lang sa paliwanag ni Jackson, kahit hindi detalyado, automatic na yun. May pagkukulang si Noah kumpara kay Enoch. Mas relax si Noah kumpara kay Enoch. Pero may standard. May standard ng Diyos para sa makasama sa rapture at yung mga tribulation saint rapture. So yung makasama sa rapture, ayan, no? So pakinggan mo yan, Bar David. Kailangan magkaroon ka ng hunger. Kunwari, nagtanong ka ngayon. Sabi ko, pakinggan mo yan.
Maraming detalye dyan eh. Dapat balikan mo at i-share mo para hindi mo malimutan. Pag share mo, ito lang ang susi. Ito yung susi kung may Bible school tayo. Pag meron kayong share, kunwari, sinaliksik nyo, share nyo, hindi nyo na malimutan. 2 beses, 3 beses, hindi nyo na malimutan. May mga talata ko na memorize. Bakit? Kasi tinuro ko, share ko. Binuksan ko rin muna, binasa ko rin muna, pinabasa ko sa kanila, pinaliwanag ko sa kanila. 2, 3 beses lang. Tanda ko na. Dati may base text ako, binubuksan ko pa yung base text. Ngayon hindi na. Kahit hindi ko buksan base text, naalala ko yung verse. Eh, hindi lang yan verse, memory verse. Kaya yung mensahe. Ang mensahe, kung nalilimutan natin, ibig sabihin, hindi tayo nag-share, hindi tayo nagsasaboy. Parang tayong nagbaon ng talento sa lupa. So, ang nangyari, whether anak natin, magulang o manggagawa, pag hindi mo yan tinatalakay, hindi mo yan sinishare, unti-unti mo malimutan yan. O, naranasan ni Barlito yan. Na may mga bagay, ini-exam ko sa kanya, nalimutan niya. So, leksyon sa atin yan, kailangan lagi tayong may sinesharean. Kung na-share mo ang isang bagay, 1 beses, 2 beses, 3 beses, tanda mo na yan, hindi mo na kailangan ng outline. Tignan mo si Ewell Frank, Acts 2:38, paulit-ulit, dami niyang memorize. Marami pa siyang ibang na-memorize. Bakit niya na-memorize? Yung mga prophetic na verses. Kasi, naituro niya. Naintindihan ko yung hirap niya kasi paulit-ulit niya tinuturo yan. Ang dami niya yung pinupuntahan eh. Wala mo naman siya kontrata doon sa mga ibang bansa na pag binigyan kita pera, pakinggan mo, i-report mo. Wala eh. Kaya bigay-bigay lang, bahala na kayo makinig. So, ulit-ulitin niya tuwing meron siyang punta sa ibang bansa. Ang hirap nung ginagawa niya, sa side natin, pwede natin magaya yung ginagawa niya, pero kukontratahin mo lang, download, kinig, ganyan. Tapos tanong, mag-online Bible study. Nag-online na rin sila ngayon eh. Nagkasala na po ba si Enoch sa panahon nila? Lahat nagkakasala. Sabi ng Bible yan eh. Pero may standard tinitingnan ng Diyos. Kunwari, kung nagkasala si Enoch, hindi siguro kasing lala nung kay Noah. Kung nagkasala si Noah, hindi siguro kasing lala ng mga nikulok. Yung mga nagsarado. Yung mga hindi naman sin. Okay? So, may standard tayo. So, pinapakita lang ng Diyos, may standard. Habulin nyo yung standard ng Diyos. Yung present truth. Okay? Habulin nyo, ano ba yung standard ng pagkabireyan? Ang numero 1 sa puso ko, yung mensahe niya, yung instructions niya. Yung iba, alam mo ba, ang laking pabor bigay ng Diyos? Pakigan Diyos, malaking oras mo sa trabaho, sa pag-aaral. Pero yung katiting na 1 oras, na PDT o class o ano man yan, huwag mo naman nakawin. Maliit na nga sa kanya, pinag-iinteresan pa. Parang yung tupa ng mahirap, yun pa yung kinuha ng mayaman, imbis na gastusin ng mayaman yung sarili niyang maraming tupa, kinuha pa niya yung tupa ng mahirap para ipakain sa bisita. So, ganito rin. Yung oras na dapat sa Panginoon na yung focus nyo, PDT nyo, pagkaberehan nyo, may oras kayo kayang magawa yan. Iba yung gagawin nyo. Di ba? So, yun. Sana, ngayon si Enoch, mas malaki ang priority niya sa Diyos kumpara kay Noah. Si Noah, nakakakompromiso pa yan. Of course, yung kompromiso ng Noah, hindi kasing lala ng iba. Si Noah, sa level ng PTA, at least may ginawa siya. May PTA din ba si Enoch kahit hindi nakasulat? Meron. Kasi, yung linya ni Enoch papunta kay Noah, believer yun. May ugnayan sa Diyos yun. So, okay. So, lahat ng tao nagkakasala mula pa kay Adan. So, yung mga anak ni Adan nagkakasala na yan. Kahit na sila ay walk with God din. So, pagkaberehan ng labanan ngayon, ibig sabihin, sincero ka ba, nagsisikap ka ba, o nangangatwiran ka lang para hindi makagawa, hindi makaano. Pero secretly, iba yung gusto mong gawin, di ba? Bakit si Enoch hindi nasulat sa Biblia? Ba't naging historical na rap siya? Enoch? Opo. Nasulat, pero hindi ganun kadetalye nung Book of Enoch. Kung Ang tinatanong mo yung detalye, Tama?
O, Opo. kasi hindi lang Enoch maraming bagay hindi nasulat para yan sa bride. Yung tinatawag na spoken word revelation. Yan ay tinatawag ng hidden mystery. Pag sa hidden mystery, may hindi letra por letra nakasulat sa Bible. Ang purpose ng Diyos, yung makakakuha lang nun yung Berean. Yung matured Berean. So kung hindi ka magma-matured Berean, sunod-sunuran ka lang dun sa maano ka ng Diablo nun sinadya nga hindi pa sulat para hindi makopya ng Diablo. Kukopya ng Diablo para gamitin niya pansarili niya. Yan na yung kwento kay Barbanam. Yung first pool, second pool, kwento mo sa kanila, kaya ginagaya nila. Pero tong third pool, hindi mo na makukwento kasi it's individual. It's between you and him. It's a tent meeting. A tent vision. Ang tent vision niya, walang ibang makakarinig. Pag pinapagaling yung tao, ikaw lang sa si Jesus Christ yung nandun sa vision niya, na ikaw lang tsaka si Jesus Christ. It's a personal relationship. Yan yung pagkaberean. So, sabi ko, Bro Francis, kay Gan, yung kupa. Yung tupa kinikwento ko yung sinabi ni Propeta Nathan kay David. Okay? Bakit hindi nakasulat? Para yan sa 10th vision ni Barbanam. Yan tinatawag natin spoken word revelation. May maraming hidden mysteries. May ebidensya tayo sa Bible, pero hindi mo matutugma. Maliban, may magtugma para sa'yo. Kaya spoken word. Kailangan mo pa rin ng tao na magpaliwanag. Kailangan ni Philip, kailangan ng eunuch, si Philip. Kung sabi nga ng eunuch, pag walang magpaliwanag, paano ko ito maintindihan? So sinadya ng Diyos yan, hindi lang nababasa, kung hindi, may tagapagpaliwanag. Okay. So, sa pagpaliwanag, siyempre, kailangan maging beren kasi kukumpara mo, alin yung mas maliwanag sa Bible. Di ba po sa genealogy, kung ano po ba kapag hindi po kayo pure seed ng sa side ng Diyos yung pure na image, tapos lang kayo ang tawag dito, merong halo yung hybrid, may ano po ba sa kanila yun, parang discrimination na may discrimination sa kanila na hindi maliligtas. Sa end time may ganyang paliwanag. Si Cain ay predestinado ng serpente kahit yung sinabi ng Diyos sa Genesis 4:7, kung tama ba gagawin mo, hindi ba aarin? Sabi sa akin ni Rivera, hindi nangyari yan, kaya wag mo na pag-usapan yan, wag mo na banggitin yan. Ang turo ko kasi, may choice ka, kaya ka na impyerno dahil sa choice mo. May ibang end time nagturo, hindi, wala kang free will, wala kang free choice. Predestinado ka na. Okay? May nga nakadepa ibang end time na ganoon dahil predestinado ka na, ito ngayon, pasok tayo sa genealogy. Dahil yung lahi ni Cain, ay si Cain lang, wala man nasa lahi niya, ay anak ng serpente, automatic, serpent seed siya. Yung literal na laman na serpent seed, yan ay type lang ng spiritual. Hindi siya na impyerno dahil sa physical seed. Kunwari, mas serpent seed si Cain kumpara kay Adan. Kay Adan, pure seed blood, pero wala nang image of God. Sa paliwanag ko doon sa Carolina, pwede bang may serpent seed si Adan? In the spirit, meron. Pero sa physical, wala. Pero dahil sa curse, nagkaroon na yan. Ngayon, mas malala itong isang side, mas mababaw itong side, ibig ba sabihin yan na maimpyerno? Hindi yan ang batayan ng Diyos. So meron akong audio yan, hanapin nyo, no? The seed, hanapin nyo yung seed. Tagalog o English, o binhi. Binhi ng serpente, mga ganyan. O Cain. Hanapin nyo yung audio niyan. Ang batayan ng Diyos ngayon, pag binasa mo yung 1 John chapter 3 yata, yung not like Cain, ganyan. Spiritual na yan. O sabi ni Kristo, kayo yung mga anak yung Diablo, spiritual yan. Hindi merong lipi ng tao, kayo yung mas serpente dahil sa dugo nyo. Yung tumitingin sa dugo, nalilihis kasi type lang yan, hindi yan ang ultimate. Sino yung tumitingin sa dugo? Mga Hudyo. Sino pa yung tumitingin sa dugo? May ibang mga nag-preach din sa atin. Lalo na sa serpent seed. Literal na dugo. Pero hindi na yan dugo. Spiritual na yan. Pagka-Berean na yan. At saka pagka-Nicolaita yan, lukewarm na yan. So, may pag-asa sila. May pag-asa to. Merong lahi ni Adan na nagkasala. Merong lahi ni Cain na gusto maging righteous.
initial paliwanag lang natin, karamihan sa lahi ni Cain ay masasama, karamihan sa lahi ni Adan mabubuti. Pero temporary lang yan. Eventually, nung naghalo, ang batayan na ng Diyos, yung pagkabereyan. Kaya si Cain nga, binibigyan ng pag-asa ng Diyos eh. Hindi yan ang di naintindihan sa Genesis 4:7. It's your choice kaya ka napahamak. Hindi dahil predestinado ka lang mapahamak. Nag-choice ka muna, nakita ng Diyos, kaya na predestinado ka. Kailangan nyo sa pamilya nyo, maranasan nyo, makapagtanungan kayo, magbigay kayo ng oras sa Diyos, huwag lang puro sanlibutan, laman o libang. Kasi, siyempre, hindi natin maiwasan magtrabaho, mag-aral. Pero, paano tayo nag-unwind? Ang dapat nating unwind, Word of God. Ang dapat nating unwind, sharing. Basta ang programa, kahit nag-birthday tayo dapat sa Panginoon, hindi yung pansarili lang. Sosyalan lang, chika. Dapat nga yung birthday, may mensahe sa Diyos eh. Ngayon, hindi ako katulad niya na extreme, bawal mag-birthday. Pero may mensahe ang Diyos tungkol sa birthday. Anong gagawin natin ngayong Pasko? Yan darating. Meron ba tayong planong ministry? O plano lang natin makisabay? Uy, maraming bibigay ng bonus na pera. Uy, maraming customer, malaki ang kita. Uy, mag-reunion tayo, mag-Noche Buena tayo, pag-usapan lang natin buhay-buhay. Yan lamang natin, nakikisabay ka lang ba? O sasamantalahin mo, itong Pasko, mag-alok ng seminar sa tunay na Christmas, tunay na birthday. Di ba? Nag-aalok mo ba kayo ng seminar? Siguro, pangalawang workshop yan sa birthday. Kahit kaibigan lang, kahit kapatiran lang. Sigurado to, yung mga kapatiran hindi nakakaintindi, medyo hindi nakakaunawa, makikisabayan sa Pasko kahit na alam nila mali, walang Christmas tree, walang Santa Claus, ano man yan. Gagamitin ba nila yung pagkakataon para magtanggal ng bololoy sa ibang tao, sa kapatiran, sa kamag-anak? O tahimik lang, makikisabay, kakanta pa ng worldly music. Diba? Aatin ng mga Christmas parties. Kung di man Christmas parties, yun, kahit yung bonus. Yan lang ang gusto nyong gawin. Bonus, Noche Buena, reunion, pasyal, o bakasyon sa laman. Yan lang ba? Dapat ang target nyo, mag-witness kayo. Ang Hanukkah, papunta na rin sa gera yan. Yung Hanukkah galing sa gera. Yung kinikwento ni Kristo, winter, escape from winter. Dapat yan ang mensahe natin. Hawig na rin sa mensahe ni Noah yan. Okay? O yan, second 5 minutes. Magtanong kayo anong plano nyo, tapos magpayo kayo ng plano nyo. Sa first 5 minutes, yung mga hindi nakatanong magtanong. O kaya sila yung tanungin.